Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa paglikha sa tao. Okay, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayong lahat. Panginoong Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig at biyaya. Noong kami po, Panginoon, ay mga lumayo sa iyo, at noong kami po ay namuhay kung ginagawa po namin kung ano ang matuwid sa aming mga sariling paningin, at araw-araw po namin sa aming buhay, gumawa po kami ng maraming gawang makasalanan. Kaya marapat lamang po na mapunta kami doon sa walang hanggang pagkawasak. Subalit, nahabag ka po sa amin, isinugo mo po ang iyong tanging anak na si Jesucristo upang magdanak ng kanyang dugo doon sa krus at mamatay upang tubusin ang lahat naming mga kasalanan. At sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon po kami ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian. Kaya maraming salamat po. Sa mga sandali pong ito, Panginoon, mag-aaral po kami ng iyong salita. Pakiusap, ituro mo po sa amin ang mga bagay na dapat po naming matutunan sa aming Christian life, lalong-lalo na po sa church school, Panginoon. Ipaunawa po sa amin ang iyong salita sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Wala po kaming magagawang anuman kung hindi ang umasa lamang po at magtiwala sa iyong dakilang kapangyarihan. At sa pamamagitan po ng paksa na aming pag-aaralan, Panginoon, makita nawa namin ng malinaw ang iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, magsimula po hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang patuloy na kumilos at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so pakibuksan po muna natin ang ating mga Biblia sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 po, mula verse 26 hanggang 28. Genesis chapter 1, mula verse 26 hanggang 28. Babasahin ko. Pakisundan na lamang po ako sa inyong mga Biblia. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Verse 28, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sa chapter 1 po, sa bawat araw po ng paglikha, laging nagsisimula sa salitang sinabi ng Diyos. So makikita po natin ng malinaw ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban po ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng kanyang salita. So bagaman hindi natin nakita ang paglikha ng Diyos, subalit tayo po'y sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Gaya po ng binanggit sa Hebreo chapter 11, verse 3. Sabi po doon, Hebreo chapter 11, verse 3, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. So lahat ng nilikha ng Diyos, ang mga langit at ang lupa, ang liwanag at ang kadiliman, ang kalawakan at pagkatapos ang araw at ang buwan at mga bituin. At pinasibol ng Diyos ang mga halaman, mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang uri, at mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang uri, at mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa dagat. Pagkatapos, ang mga hayop sa ibabaw ng lupa. Kung titingnan po natin sa Genesis chapter 1, verse 26, Genesis chapter 1, verse 26,
Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. So, ito po yung bukod tanging bahagi ng paglikha. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So, una, dapat po nating maunawaan ang Diyos ay iisa. Subalit, sabi po, lalangin natin ayon sa ating wangis. So, dito po, makikita natin yung sa unang pagkakataon, yung tungkol sa Trinity ng Diyos. Ang Diyos ay iisa, subalit mayroon pong tatlong persona. Sa kaisipan po ng tao, mahirap po itong maunawaan ng lubos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Subalit ang Ama ay hindi Anak, ang Anak ay hindi Espiritu Santo, at ang Espiritu Santo ay hindi Ama. So dito sa Biblia, makikita natin ng maraming beses tungkol sa Trinity. Okay? Gaya na nga lang po sa Mateo chapter 3. Tingnan na nga lang po natin. Mateo chapter 3, verse 16. Mateo chapter 3, verse 16 at 17. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapate at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. So dito po makikita po natin na yung tungkol po sa tatlong persona ng Diyos. Yung Diyos Ama, at si Jesus Christ ang anak, at Espiritu Santo, sa pamamagitan po ng lumapag po yung Holy Spirit kay Jesus Christ na tulad sa isang kalapati. Okay? At isa pang talata, 2 Corinthians chapter 13, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Sabi, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So, dito po binanggit yung tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa Diyos, at sa Holy Spirit. At same din po sa Mateo chapter 28, sa huling bahagi po ng Mateo chapter 28 verse 19, sabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito pong mga talatang ito ay ilan lamang sa mga talata tungkol sa Trinity ng Diyos. Okay? Ang tao po ay nilikha na hindi gaya ng ibang mga nilikha. Titingnan po ninyo, sa binasa po natin kanina sa Genesis chapter 1 verse 26, lalangin natin. Okay? Lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang tao po ay hindi gaya ng ibang mga nilikha. Hindi gaya po ng mga hayop, kundi ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng tagapaglikha. So, nang nilikha ng Diyos po ang tao na huli sa lahat ng mga nilikha, ito po ay para sa karangalan at ikabubuti ng tao. Karangalan, bakit po karangalan? Ang lahat ng mga nilikha ay hindi magiging perpekto kung wala ang tao. Okay po? At para sa ikabubuti, bakit po para sa ikabubuti? Dahil bago po nilikha ng Diyos ang tao, inihanda na po ng Diyos ang lahat para sa tao. So yung creation po na kung titingnan po natin ng mabuti, kung pag-iisipan po natin ng mabuti, yung paglikha po ng Diyos, ang lahat po ng ito ay para sa tao. Para sa tao. Ang tao po, kung titingnan po ninyo, bagaman nilikha ng Diyos sa kaparehong araw nang likhain niya ang mga hayop, subalit ang tao po ay iba sa mga hayop dahil po sa hininga ng buhay. Tingnan po natin sa Genesis chapter 2 verse 7. Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa.
So, ang Espiritu ng Diyos, iyon ang siyang larawan at wangis ng Diyos. Ang mga hayop ay mayroong laman, subalit ang tao ay mayroong laman at Espiritu. So, bagaman ang tao at hayop ay mula sa lupa, pero ang paraan ng paglikha ng Diyos ay magkaiba. Sa paglikha ng Diyos po sa mga hayop, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal sa tubig, magkaroon ng lupa. Subalit, nang likhain ng Diyos ang tao, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Sa talata pong ito, sa mga salita pong ito, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Kaya nga, binanggit ko po kanina, ito po yung bukod tanging araw ng paglikha. Okay? Ang katawan pong ito, ang katawan po natin, ito po sisidlan. Sisidlan ng Espiritu ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya, hindi tayo nakatuon sa mga bagay ng sanlibutan, kundi sa mga bagay na walang hanggan. Ibinigay po ng Diyos sa tao ang hininga ng buhay. Ito ang walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Ang tao ay mayroong laman at espiritu, subalit ang mga hayop ay mayroong laman pong laman. Ang katawan ay mula sa alabok ng lupa. Ang katawan na mula po sa alabok ng lupa ay wala pong kabuluhan kung wala ang buhay na mula sa Diyos. Kaya nga sinasabi po sa Santiago chapter 2 verse 26, tingnan po natin. Santiago chapter 2 verse 26, sabi po, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Bilang mga tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos ang maluwalhating larawan ng Diyos. Ibinigay sa atin ang walang hanggang maluwalhating buhay. Dahil dito, mabubuhay ang tao kasama ng Diyos ng walang hanggan. Ito po yung kalooban po ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos po ay nahayag sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa tao ng buhay na walang hanggan. Bilang mga tao, nang nanilikha ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos, hindi dapat tayo nagsasalita ng hindi maganda sa iba. Okay? Gaya po ng binanggit sa Santiago chapter 3, tingnan po natin. Santiago chapter 3 verse 9 to 10. Okay? Santiago chapter 3 verse 9 to 10. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Pagkatapos pong likhain ng Diyos ang tao, inilagay po niya ito sa halamanan ng Eden. Kaya nga, kung titingnan po natin sa Genesis chapter 2, tingnan po natin, Genesis chapter 2 verse 15. Genesis chapter 2 verse 15. Basahin po natin. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Okay? Ang halamanan po ng Eden, ito po ay larawan ng church. So, ang ibig sabihin po ng salitang Eden is delight or kagalakan, joy. Okay? Pagkatapos po ng kaligtasan, inilagay po tayo ng Diyos sa church. Sa church po ay mayroon pong kagalakan. At bilang mga ligtas na Kristiyano, inilagay tayo ng Diyos, inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang ingatan at alagaan. Bilang mga ligtas na Kristiyano po, sa loob ng church, doon din po tayo inilagay ng Diyos. Dapat nating alagaan at ingatan ang kagalakan ng Panginoon. Sa church po, hindi dapat po nawawala ang kagalakan. Ito po ang utos po sa atin. Sa Filipos chapter 4, verse 4, Filipos chapter 4, verse 4, sabi po, magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, magalak kayo. So, kung tayo po ay mamumuhay sa ilalim ng kalooban ng Diyos at sa fellowship kasama ng Diyos, magagawa din nating maibahagi sa ibang brothers and sisters ang kagalakan.
ng Panginoon. At kung tayo po'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mauunawaan po natin ng higit pa ang pag-ibig ng Diyos. At dahil po sa pag-ibig ng Diyos, magkakaroon tayo ng fellowship sa bawat brother at sister. Ang church po, ito po yung lugar ng pagpapala. Lugar ng kapayapaan at kagalakan gaya po ng halamanan ng Eden. Sa halamanan ng Eden, nandoon na po ang lahat ng kakailanganin ng tao upang magpatuloy sa fellowship sa Diyos. Ganon din po sa church. Lahat ng ating pangangailangan ay tinutustusan upang makapagpatuloy tayo sa fellowship sa Panginoon. Kaya kailangan po nating ingatan at alagaan ang kagalakan sa church gaya po ng sinabi ng Diyos sa tao nang ilagay niya ito sa halamanan ng Eden. Ang kagalakan ng ating kaligtasan ay hindi dapat nawawala. Sa unang Pedro chapter 1 verse 8, unang Pedro chapter 1 verse 8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Dahil natanggap na po natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa, tayo po'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag. Gaya ng sinabi po ni Jesus sa mga alagad pagkatapos niyang suguin sila ng dalawa-dalawa, sa Lucas chapter 10 verse 20, sabi po, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. So, wala na pong higit pang kagalakan kaysa sa bagay na ito. Kung ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Sa madaling sabi, ito po yung aklat ng buhay. Kaya ang kagalakan, ang kaligtasan po, sa pamamagitan po nito, magkakaroon talaga tayo ng tunay na kagalakan. At balikan po natin sa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2, verse 16, at 17. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. So, pagkatapos pong ilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden, ibinigay po ng Diyos ang utos. Ito po yung unang utos na ibinigay ng Diyos sa tao. Sa halamanan po ng Eden, maraming uri po ng punong kahoy na namumunga na maaring kainin ng tao. Okay? Sinabi ng Diyos, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy. Subalit, hindi ipinahintulot ng Diyos na kainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. So, inilagay po ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang matanggap ng tao ang mga panustos ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Subalit, sa pamamagitan po nito, hindi po maaaring mamuhay ang tao ayon sa kanyang sariling nais o ayon sa kanyang sariling kalooban, kundi ayon po sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa ating buhay bilang ligtas na Kristiyano, meron tayong kalayaan, subalit hindi para sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga binanggit po sa unang Pedro chapter 2 verse 16, sabi po, mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya, ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao na may malayang pagpili o yung free will. So hindi tayo nilikha ng Diyos gaya po ng mga robot. Bagaman tayo po ay mayroong malayang pagpili o yung free will, subalit sa pamamagitan nito dapat tayong sumunod sa salita ng Diyos, hindi ayon sa ating mga sariling pagnanais. So, sa pamamagitan po nito, nais po makita ng Diyos mula sa atin ang pag-ibig sa pamamagitan ng ating free will. Okay? Nais makita po ng Diyos mula sa tao kung paano siya susunod sa salita ng Diyos pagkatapos ibigay ang utos.
Sa katunayan po, hindi tayo pinipilit ng Diyos na sumunod sa Kanya, kundi sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos, ipinakita niya sa tao, nais ng Diyos na sumunod tayo sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Diyos. Okay? Sa Kawikaan chapter 3, verse 1, Anak ko, ang aral ko'y huwag mong kalimutan, kundi ang aking mga utos sa iyong puso'y ingatan. So sa pamamagitan po nito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng aral ng Diyos, magagawa po nating maingatan ang ating mga sarili mula sa tukso. Okay? Mula po sa tukso. Ngayon, balikan po natin sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, verse 28. Verse 28. Babasahin ko po. Sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So ito po yung buhay na nais ng Diyos mula sa tao. Lahat ng nilikha po ng Diyos ay inilagay ng Diyos sa ilalim ng pamamahala po ng tao. Ito ang buhay na maluwalhati sa harap ng Diyos. Sabi po, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Magkaroon ng mga anak at magpakarami. So kung titingnan po natin sa Gawa, chapter 17, verse 26, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirahan. So lahat po ng tao, lahat ay nagmula kay Adan. Ang mga anak, ito po'y kalooban ng Diyos para sa mga tao. Ito po yung pagpapala ng Diyos sa mga tao. Gaya po ng binanggit sa awit 127. Sabi po sa awit 127, verse 3, narito ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos, ang tao ang pinagpala ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Genesis chapter 1 verse 28, sabi, sila'y binasbasa ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos. Binasbasa. God bless them. Okay? Kaya, ganito na lamang po kung bakit bukod tangi ang tao sa paningin ng Diyos. At sa Genesis chapter 1 verse 31, Genesis chapter 1 verse 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So, nakita ng Diyos na lahat ng kanyang nilikha at nakita niya na ito ay mabuti. Sabi, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. So, pagkatapos po, nalikhain ng Diyos ang tao, pinagmasdan po ng Diyos ang kanyang nilikha. At sinabi ng Diyos, ito ay napakabuti. Ang paglikha ng Diyos ay naging perpekto. Bakit po? Dahil sa tao. Kung wala ang tao, lahat ng nilikha ng Diyos ay walang kabuluhan. Nang pinagmasdan po ng Diyos ang kanyang nilikha, nakita niya na ang lahat ay napakabuti. Subalit bilang tao, kapag pagmamasdan natin ang ating mga gawa, minsan makakakita tayo ng mga bagay na hindi magaganda. Bagaman maraming kakulangan sa atin, subalit ang biyaya ng Diyos ay sapat. At dahil dito, mas higit tayong magiging mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 12, verse 9, ikalawang Korinto chapter 12, verse 9, sinabi niya subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Bagaman marami tayong kahinaan, marami tayong kakulangan, subalit
sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo po ay mahalaga sa paningin ng Diyos. So sa bawat araw po ng paglikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Subalit, sa ika-6 na araw, pagkatapos niyang likhain ng tao, sinabi ng Diyos, ito ay napakabuti. Napakabuti. Dahil ang tao po ay larawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya bilang tao na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, dapat nating maunawaan kung gaano tayo kaluwalhati sa harap ng Diyos. Ang kaluwalhatian, kabutihan, ang kagandahan at kaayusan ng paglikha ng Diyos ay para sa panustos at biyaya ng Diyos sa tao. Ganito po kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos. So ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang biyaya. At bilang tao, marapat lamang na ibigin natin ang Diyos na siyang lumikha sa atin ayon sa kanyang larawan. At sa awit, huling talata po, awit 100, chapter 100. Awit chapter 100, verse 3. Basahin po natin. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Sabi po, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos, siya ang lumalang sa atin. So, hanggang dito na lang po muna. So, ngayon, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha ng langit at lupa, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig at biyaya. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil sa iyong napakadakilang pag-ibig, naunawaan po namin na kami po ay iyong nilikha ayon sa iyong wangis. Nais mo po na makasama ang tao ng walang hanggan sa pamamagitan po ng pagpapakita sa amin ng tungkol po sa paglikha sa tao. Kaya pakiusap bilang mga naligtas, malinaw nawa naming maunawaan na ang iyong banal na kalooban at ang iyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Okay?